Levitico 16, ang araw ng pagtubos sa kasalanan. Pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron dahil sa kanilang paglapit ng di nararapat sa harapan ni Yahweh, si Moises ay kinausap ni Yahweh. Sabi niya, sabihin mo sa kapatid mong Aaron na makakalapit lamang siya sa dahong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon, sapagkat magpapakita ako roon sa pamagitan ng ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kabanatipan. Mamamatay siya kapag siya'y sumuway. Makakapasok lamang siya roon pagkatapos niyang magdala ng batang toro bilang handog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Siya ay maliligo pagkatapos magsusuot ng sagradong kasuutan, linong mahabang panloob na kasuutan, linong salawal, linong pamigkis at linong turbante. Bibigyan siya ng mga Israelita ng dalawang lalaking kambing na handog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Ihahandog niya ang toro para sa kasalanan niya at ng kanyang sambahayan. Pagkatapos, dadalhin niya ang dalawang kambing sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tuldang tipanan. Sa pamamagitan ng palabunutan, malalaman kung alin sa dalawa ang para kay Yahweh at alin ang kay Azazel. Ang para kay Yahweh ay papatayin at iaalay tulad ng karaniwang handog para sa kasalanan. Ngunit ang para kay Azazel ay buhay na ihandog sa akin bilang pantubos sa kasalanan, saka pakakawalan ng ilang para kay Azazel. Ang batang toro ay papatayin ni Aaron at ihahandog para sa kasalanan niya at ng kanyang pamilya. Pagkatapos, kukunin niya ang lalagyan ng insenso at pupunuin ng baga tulad ng altar na sunugan ng handog. Kukuha rin siya ng 2 dakot na pinulbos na insenso at dadalhin sa loob ng tabing. Upang hindi siya mamatay, ibubuhos niya ang insenso sa apoy sa harapan ko upang ang usok nito ay tumakip sa harapan ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kabanatipan. Kukuha siya ng dugo ng batang toro at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay iwiwisik ito ng minsan sa harap ng luklukan ng awa at ng beses sa harap ng kabanatipan. Pagkatapos, papatayin niya ang kambing bilang handog para sa kasalanan ng sambahayan. Magdadala siya ng dugo sa loob ng tabing at gaya ng ginawa niya sa dugo ng batang toro, iwiwisik din niya ito sa harap ng luklukan ng awa at sa harap ng kabanatipan. Sa gayong paraan, lilinisin niya ang dahong kabanal-banalan sa mga karumihan at kasalanan ng bayang Israel. Gayon din ang gagawin niya sa toldang tipanan na nahawa sa kanilang karumihan. Walang sino mang lalapit sa tuldang tipanan sa sandaling pumasok doon si Aaron hanggang hindi siya lumalabas. Katapos niyang maghandog para sa kasalanan niya, para sa kanyang pamilya at para sa kasalanan ng sambayanan, paglabas niya, pupunta siya sa altar na susunugan ng handog upang linisin din ito. Kukuha siya ng dugo ng batang toro at ng kambing at papahiran niya ang mga sungay ng altar. Sa pamamagitan ng kanyang daliri, 7 beses niyang wiwisikan ang altar upang ito'y ibanalin at linisin sa kasalanan ng mga Israelita. Pagkatapos magawa ni Aaron ang paghahandog para sa dahong kabanal-banalan, sa tuldang tipanan at sa altar na sunugan ng mga handog, kukunin niya ang pangalawang kambing. Ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo nito at ipapahayag ang lahat ng kasamaan, kasalanan at pagsuway ng sambayan ng Israel. Sa gayon, masasalin sa hayop ang lahat ng ito. Ibibigay niya ang kambing sa isang taong naghihintay doon upang dalhin iyon sa ilang. Tataglayin ng kambing ang kasalanan ng buong bayan at pagdating sa ilang ito'y pakakawalan. Pupunta naman si Aaron sa tuldang tipanan at dooy huhubarin ng damit na nasuot niya nang pumasok sa dahong kabanal-banalan at iiwan ito roon. Maliligo siya sa isang banal na lugar at matapos magbihis ng sariling damit, ihahandog niya sa altar ang handog na susunugin para sa kanyang sarili at para sa buong bayan. Susunugin din niya sa ibabaw ng altar ang taba ng mga handog para sa kasalanan. Bago bumalik sa kampo, ang taong nagdala ng kambing para kay Azazel, maliligo muna siya at maglalaban ng kanyang kasuotan. Ilalabas naman sa kampo ang toro at kambing na
Inihandog para sa kasalanan ang balat, ang laman, at ang mga dumi nito ay susunugin sa labas ng kampo. Maglalaba ng kasuotan at maliligo ang nagsunog nito bago siya makabalik sa kampo. Ito ang tuntuning susundin ninyo magpakailanman. Tuwing ikasampung araw ng ikapitong buwan, mag-aayono kayo at huwag magtatrabaho. Dapat itong tuparin ng lahat, maging Israelita o dayuhan, sapagkat sa araw na ito ay tutubusin kayo sa inyong mga kasalanan upang maging malinis kayo sa harapan ni Yahweh. Ito'y araw ng ganap na pamamahinga. Mag-aayuno kayo at susundin ninyo ang tuntuning ito habang panahon. Ang paghahandog para sa kasalanan ay gagampanan ng pinakapunong pari sa nanunungkulan sa panahong iyon. Magsusuot siya ng mga sagradong kasuotang lino at gagawin niya ang ritwal ng paglilinis ng dakong kabanal-banalan sa tuldang tipanan, ng altar, ng mga pari at ng buong bayan. Ito'y batas na palaging tutuparin ng mga Israelita, minsan 1 taon upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan, at ginawa nga ni Moises ang utos ni Yahweh.